Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong update ngayon. Ito yung press release sa White House ni President Donald Trump tungkol sa latest na pangyayari ngayon sa Iran, especially sa Karg Island at sa Strait of Hormuz. Kaya ito pakinggan natin ang tinagurian ngayon na King of the Kings. Walang iba kundi si President Donald Trump ng Amerika. Ito ang video. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us as we asked. Go to the strait and just Alright, take it. so build up some delayed courage. Ibig sabihin, huling-huli na katapangan ng NATO. Kasi hindi sumali kay Trump sa decapitation. Well, yung unang pagbigkas ni Trump ng mga salita ay sabi niya na cherish Hormuz. Kasi it's easy. It's easy now to go there. Okay, cherish. So ibig sabihin ay hindi na mapanganib pumunta ng Hormuz ang mga barko na mga oil tanker ng iba't ibang bansa na nais bibili sa kahit sa sa Saudi, yung mga customer ng Saudi, mga kliyente. Kasi diyan talaga dumadaan sa Hormuz. Kasi doon sa kabila sa El Bin Maldiv ba yun o yung Gate of Tears ay delikado rin doon kasi nandun yung Houthi, nandun yung mga hijackers doon na Houthi, mga pirata. Kaya mas marami talagang dumadaan sa Hormuz dahil hindi lang to malapit ang ruta, kundi mas safety ito noon. Ngayon lang to na napakadelikado dahil nga sa Iran dahil sa IRGC. Pero dahil crippled na yung Navy, wala na nga yung Navy. 150 battleships ng Iran ay nasa bottom of the ocean na, sabi ni Donald Trump. Kaya maswerte ang mga taga-NATO at ibang bansa na hindi tumulong kay Trump dahil nilinis na ni Trump ang Hormuz. Kung meron ng mga pirata pa dyan na IRGC, wala nang capacity na mag-hijack ng mga barko at pwede nang labanan, di ba? Kasi meron namang sakay na military yung mga tanker na yan. Meron silang mga yung mga hinire na parang mga paramilitary sa bawat tanker. Kaya pwede nang magpagsagupaan yun. Kasi mahina na, decapitated na yung IRGC. Kaya itong pananalita ngayon ni Trump ay parang nagpapaalam na siya na sige na, punta na kayo doon, safe na. Kunti na lang ang nyo doon, problema. Pero yung takot pa rin na pumunta ng Strait of Hormuz na taga-NATO, sabi ni Trump, you have a delayed courage. So kung huling-huli na yung katapangan nyo, pero kung takot pa rin kayo, we have plenty of oil, sabi ni Trump. Sa Amerika, pwede kayong bumili. Kung ayaw nyong bumili, edi punta kayo ng Hormuz. Takot na takot Kahit wala na nga yung IRGC, takot na takot pa rin ang NATO. Grabe. Ngayon, meron akong nabalitaan na si Putin ay nakatingin na ngayon sa NATO. Nakangiti na si Putin dahil naisip ni Putin, naku, wala na ang Amerika.
hindi natutulong sa NATO ang Ukraine ay mapasa akin na. Wala na si Trump eh. Nag-withdraw na si Trump kasi sa panahon ni Biden 300 billion dollars 300 billion dollars ang naibigay ng Amerika mismo sa Ukraine lamang na tulong. Pera yon at mga armas, 300 billion, isipin mo yon. Ang laki-laki. Tapos ginanito lang nila si Trump pagdating sa Iran. Ipagdating sa laban nila, kahit Ukraine nga hindi pa kasapi ng NATO, tinulungan na ni Trump kasi napaka-importante ng bansa ng Ukraine. Kapag nakuha yan ni Putin, sunod-sunod na yan. Papunta na ng Poland, Scandinavians, yung mga bansa dyan, nakatabi ng Poland, uubusin niya ni Putin. Para kasing barikada yung Ukraine Kapag napasok na yan, wala nang kaproblema-problema si Putin. Lalo na nawala na si Trump, wala na ang Amerika. Sigurado, yan lang ang inihintay ni Trump na magkaroon ng pagkakamali ang NATO. Titiwalag na talaga siya kasi gusto niyang tumiwalag na. Dahil ngayon sa tingin ko ang susunod na puntirihin ni Trump ay ang Greenland. Hindi makuha ni Trump noon ang Greenland kasi NATO pa siya Alangan naman nagirahin niya ang NATO, NATO siya Diba? Pero ngayon na kakalas na si Trump sa NATO, ay madali na lamang ang pag-angkin sa the Greenland. Diba? Sigurado ako dyan, hindi magipaglaban dyan ng ang Germany. Isang malakas na bansa. Ang UK ay hindi rin Iwan ko lang sa France at Canada. Pero sa tingin ko ay wala nang magipaglaban diyan sa Greenland Kasi mga na lang na yan ay pinabayaan na yan na isla ng NATO. Talagang mas malapit siya sa Amerika ang Greenland. Kaya dapat lang na Amerika ang umangkin yan. Dahil kapag nakuha ng Amerika, ilalagyan niya ng tinatawag na Golden Dome na pinalaking Iron Dome na hindi maatake ang Europe, hindi rin maatake ang Amerika. Sasalagin yun ng Greenland na Golden Dome. Yun ang project ni Trump. Ngayon, tamang-tama ng sitwasyon Kasi galit na si Trump sa NATO, meron siyang dahilan. Ngayon, nakangiti na naman si Putin. Dahil pwede nang salakayin lahat dyan Isa-isahin yung NATO. Hanggang ang matira na lang ay Germany. Kasi ang Germany ay nemesis talaga yan Yan yung pinakakalaban ng Russia noon pa. World War II ang Germany. Yun lang pinakamatibay na bansa dyan sa NATO. Yung UK, France, ay siyempre malayo-layo yung kay Putin. Ito talaga itong mga Poland, Switzerland, Finland, yung ganyan, yung mga malapit sa Belarus, malapit sa Ukraine, yun talaga ang unahin ni Putin, mga kababayan. Let's balik tayo kay President Donald Trump, ang tinaguriang the King of the Kings sa ngayon. Use it for yourselves. Iran has been protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. We've done actually much better than I thought, but we had to take that little journey to Iran to get rid of this horrible threat. With our historic tax cuts, where people are just now talking about receiving larger refunds than they ever thought possible. They are getting so much more money than they thought. That's from the great big beautiful bill. Our economy is strong and improving by the day, and it will soon be roaring back like sa never ngayon pa nga lang, before. It will makikita top the natin ang levels that it dollar was ay a month tumataas ago. Diba? 60 point something na ngayon ang dollar versus piso. Ibig sabihin, tumaas ang value ng dollars.
dahil sa pag-atake ni Trump sa Iran. Dapat sana bababa, di ba? Ibig sabihin yan ay yung mga investors sa Amerika ay hindi nawalan ng ng gana. Ganado sila kaya tumaas pa rin ang dollars sa ngayon. Yan ang makikita natin na mga sinyalis eh. Kung pabagsak si Trump, ang dollar ay bababa din yan. Ngayon, sa tingin ng mga investors, tama ang ginawa ni Trump, kaya marami pa rin ang nag-invest, tumaas ang dollars. Ganon yun eh. Sumikat si Trump, tumaas ang dollars. Ganon yun eh. Kung natalo si Trump, babagsak ang dollars. Ayan, so inggit na naman dyan si Xi Jinping, tsaka si Putin, di ba? Kasi yung kanilang yuan, bumababa na. Yung sa Russia naman ay steady lang ang value, pero hindi tumaas. Na overtake sila ng dollars ngayon. Dahil sa ginawang napaka-bold move ni Donald Trump. Hindi na Trump eh. King of the Kings na eh, ang tawag sa kanya ngayon ng social media. Totoo naman yan, wala talagang ganyang katapang na tao sa Amerika o kahit sa buong mundo. Grabe ang ginawa ni Trump. Halos lahat ng problema ng mga bansa sinusolve niya eh. Iba kang isusunod na problema ay ang WPS. Tinitingnan lang ni Trump kung anong unahin, Taiwan ba, WPS, Japan. Pero ang Japan ay kayang-kaya ng Japan, dipinsahan ng Japan eh. Ang Taiwan naman ay medyo delikado. Pilipinas, tayo ang medyo wala talaga. Walang kakayanan, kaya kailangan natin ng Amerika. Mga kababayan. Kung ako lang ang papiliin, kung ako ang presidente ng Amerika, gagawa ako ng plebisito. Mag-interview muna ako, pa-interview muna ako sa buong plebisito nga eh. Vote yes or no. Yes, pasakop tayo sa Amerika. 51st state ng Amerika. Payag ba kayo? Ngayon, kung hindi kayo papayag, ganito lang talaga ang sitwasyon natin. Ginugulat tayo ng China at kung makaupo muli ang mga Duterte, lagot na tayo. Mawala na yung Sambales, mawala na yung Palawan. Ngayon, kung sakop tayo ng Amerika, estado, 51st state, matakot ang China, hindi tayo gagalawin. Ngayon, advantage, ang pera natin dollar na. Ngayon, ang ating itong standard of living ay American. Ibig sabihin, wala na yung mga barong-barong na bahay na yan dahil merong mga housing project ang Amerika para sa mga maralita. Kaya nga kahit mga maralita, mga pobre nakatira sa mga apartment sa Amerika eh. Wala sa Amerika yung mga barong-barong tagpi-tagpi na yan. Kaya bakit hindi tayo pasakop sa Amerika? 'Di ba? Ibaba natin yung ego natin na Pilipino tayo, mas maganda sabihin na Amerikano tayo. Bakit tayo nagpapa-nuslip? 'Di ba? Bakit nagpapaputi yung mga babae? Bakit nagpapagwapo yung mga lalaki? Naglagay pa ng contact lens na blue kung hindi natin gusto maging Amerikano, 'di ba? Mga kababayan, merong nagsabi sa akin, paano ako sir, itim ako? American, black American ka. Di ba? Hindi sa Amerika lahat ng kulay na riyan. Merong mga Amerikano na Asyano, pero ang pinaka-hate talaga ng Amerika, mga inchik eh, sa ngayon. Kaya nga yung mga bata ngayon na adopted from China na dinala sa Amerika, hindi na nila ngayon bibigyan ng paglaki doon ng citizenship. Hindi na kasi mga spy yan. Paglaki niyan, yan yung mga spy na dyan na talaga na lumaki sa Amerika na hindi mamalaya ng Amerika na spy ng China. Meron akong vlog niyan kung paano plinano ng China na after the next generation ay halos lahat magtatrabaho sa Amerika ay mga inchik na Amerikan na doon na isinilang talaga sa Amerika. Pero mga inchik yan paano nangyari? Atin yan bigyan ng explanation sa susunod na content makabukas. Mga kababayan. Okay, tapusin na natin to.
speech ni Donald Trump sa White House. I made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's Naku, military objectives extremely hard shortly, na ang very gagawin ni Trump. shortly. Kasi sabi nga niya, We're aalis na going kami to hit them within extremely hard 2 to over the 3 next weeks. 2 to 3 weeks. Pero kung magmatigas pa rin ang Iran, we will have a very lovely stay. Lovely stay, ibig sabihin masarap na pananatili. Lovely stay, sabi ni Trump. Kaya 2 weeks lang 2 weeks of bombardment, pulverizing IRGC. Uunahin nila yung mga facilities Yung salination, water salination plant, pasabugin yon. So wala nang tubig ang Iran, di ba? Paano yung mga sibilyan? Of course, bibigyan niya ni Trump ng ayuda ng mga tubig. Yung IRGC lang ang pahihirapan talaga. Ngayon, brown out, wala silang air condition. Sa mga tunnel nila, wala nang air condition. Bubumbahin din ni Trump yung power plant, power grid. Kaya brown out na, anong gagawin nila sa tunnel, ang init-init. Magsilabasan yan. Pangatlo, ay yung kanila ng lifeline, yung kinabubuhay na nila ngayon. Walang iba kundi ang langis sa Kharg Island. Sabi ni Trump, napakadali lang yung Kharg Island na yan Isang B-52 Strata 43 lang ang padala diyan, tapos na yan Di ba? Anong magagawa ng mga landmine na nilagay ng mga IRGC doon ngayon? Napakaraming landmine ng Kharg Island sa baybayin. Hindi naman papasok yung Marines na hindi ang bombahin Ang gagawin diyan ng Amerika, i-carpet bombing muna yan para sasabog yung mga landmine. At kapag naka-carpet bombing na yan, nagtalsika na yung mga mines, nagsabugan na dahil nasabugan ng bomba, papasok na doon ang Marines. Sino pang barilin ng Marines doon? Sa pagbomba lang ng B-52s, tapos na lahat Anong magagawa ng mga sundalo lang? Nako. Wala talaga dahil death from the above Death from the sky, sabi ni Hegseth. They don't know what hit them, sabi ni Trump. Di nila alam kung ano yung tumatama. Merong pang tinatawag na direct energy weapon na galing sa alien. Grabe, pag tamaan ka noon, magtatai ka Iihi ka, tatai, susuka ka. Totoo yan. Yan yung brown note na tinatawag na armas. Meron din yung flash bomb. Yung nagpa-flash lang siya. Parang photography lang, may flash. And then, mawala ka sa isip mo. Malimutan mo lahat. Temporarily. Mawala ka sa isip mo. Makalimutan mo na sundalo ka Makalimutan mo na, oy, ba't nandito ako sa Kharg Island? Wala kang magawa kasi nakalimutan mo Nablangko ang isip mo ng 30 minutos. Kaya sa ganyang technology ng Amerika, wala talaga. Bakit pa kasi makipaglaban tong Iran? Italo na nga First layer of officers, kasama ang kanilang Diyos-Diyosan, tipok. Second layer of officers, tipok rin. Third layers, yan na yan ngayon, nasabi ni Trump. Mas may isip tong third layer of officers merong isip daw kontra doon sa mga nauna. Kaya dito nakipag-deal si Trump sa pangatlong set of officers na mga buhay pa. Kung hindi yan magipag-deal, patay din yan Grabe mga kababayan. Galing ni Trump, no? Ipaglaban si Trump, pati na tayo, pinaglalaban yan Kung hindi yan magipaglaban, patay na tayo. Sa very demonic ambition ni Ali Khamenei. Apocalyptic yung kanyang vision, tutunawin ng buong mundo Unahin ng Amerika, and then NATO, death to America and allies. Ayan, no, di ba?
Chinachant nila yan, pinagsisigaw nila, death to America and allies. So America and Europe, tunaw lahat yan. So matitira, Russia, China, North Korea, at Iran. Yang Dubai, UAE, Qatar, Iraq, Kuwait at Bahrain, at Oman, at Jordan, at Israel, lahat yan, tunaw din yan. Matira lang yung Lebanon kasi proxy yun, tsaka Yemen. Kaya apocalyptic. Nakita nyo naman yung vlog ko, di ba? Underground city. Grabe, ang dami-daming uranium nakalagay sa parang mga tube. Ano na pala yun eh? Papunta ng 100% para magiging sangkap ng nuclear bomb yung mga uranium na yun. Mabutit na pasabog ka agad. Kung hindi na pasabog yun, pwede nang ilagay sa mga warheads ng missiles at itarget sa Israel. Tunaw ang Israel. Mga kababayan. Okay, atin pakinggan ang secretary ni Donald Trump na maganda. Ito si Caroline Leavitt. Saan na ba 'yon? Sandali lang ha. Ito idol ko to na artista to sa Hollywood eh. Si Caroline Leavitt. Yung movie niya na Prometheus. Magandang may edad na to pero maganda pa rin eh. Kaya idol nga. Kakaiba kasi yung mukha niya, hindi talaga Amerikana. Parang Asian siya na blondie. Kaya maganda siya. So ito ang kanyang update tungkol sa sitwasyon ngayon ng kampanya ni Donald Trump na Epic Fury. So ito si Caroline Leavitt. Atin pakinggan. Combat operations in Iran. Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist combat operations in Iran. Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. More than 11,000 enemy targets have been struck to date, each strike further crippling the regime's offensive and defensive capabilities and creating more leverage for the United States and our allies. Compared to the start of the operation, Iran's ballistic missile and drone attacks are down by roughly 90%. Okay, so The United States is tungkol din also sa mga decimating drone na the yan na Iranian shahid regime's navy. We have ng destroyed Iran na more than kinatatakutan ng 150 mga of their bansa naval dyan. vessels so far, Kasi ang including dami-dami 92% of their Ngayon wala ng largest problema dahil vessels. nandyan ang 200 army ng Ukraine na eksperto sa anti-drone. So may dala-dala silang na Shahid killer drones. Shahid killer. So ang Ukraine ngayon nag-imbento ng mga drone na kukontra at hahabol sa mga Shahid. Yun yung ginawa nila sa Ukraine kasi ang mga drone ng Russia ay galing ng Iran yun, yung Shahid. So napag-aralan ng Ukraine, gumawa sila ng mga drone na hahabol. Tinatawag na drone killer. Hahabulin yung mga drone ng Iran nitong mga drone ng Ukraine. Kaya medyo nawalan ng ang Iran. Nawala yung kanilang leverage sa drone kasi meron ng anti-drone ang Ukraine. Imagine 200 soldiers, so ibig sabihin 200 ka nakakalat doon sa diyan sa Iran. Ang mga sundalo ng Ukraine na may hawak-hawak na mga eksperto ng drone para ipapahabol tong mga drone na Shahid sa kanilang drone killers. Ayan, kaya medyo humina ang Shahid ngayon eh. Kasi kung ang itatarget sa Shahid ay isang interceptor, napakamahal ng interceptor. Nasa 3 million bawat isa niyan eh. 3 million pesos. Kontra sa Shahid, na hindi umabot ng 1 million ng Shahid eh. $20,000 kasi yan. So, hindi siya umabot ng 1 million ang Shahid.
kunti na lang, siguro mga 900,000 yan. Kontra 3 million, luging-lugi talagang interceptors. Yung sa Iron Dome, ang mahal-mahal ng mga interceptors doon. Kaya natatalo ang Israel sa sa gastos. Kasi ang dami-daming drone na pumapasok sa Israel, and then tinitira nila ng Iron Dome. Bawat bala ng Iron Dome, bawat rocket ay nasa 3 million yan. Kaya lugi ka talaga. Kaya mas maganda yung drone killer ng Ukraine dahil magkapari-pariho lang ang presyo eh. Wala nga lang, nasa $5,000 yata ang bawat drone killer ng Ukraine, napakamura. Kasi modified lang yun. Okay, balik tayo kay Caroline Libit. The Iranian Navy has no vessels operating in major regional waterways and no ability to project naval power, which is why they've been assessed as combat ineffective. Our military continues to obliterate. The Iranian Navy has no vessels operating in major regional waterways and no ability to project naval power, which is why they've been assessed as combat ineffective. Our military continues to obliterate Iran's defense industrial base, with nearly 70% of their missile, drone, and naval production facilities and shipyards damaged or destroyed thus far, significantly reducing their ability to pose future threats in the region. U.S. and Israeli joint forces control the skies and have asserted air dominance over Iran, completing more than 11,000 successful combat flights thus far. The trend remains clear. The United States is conducting more intense, targeted strikes with devastating combat power with each passing day to destroy the threat posed by the Iranian terrorist regime, as President Trump sought out to do a month ago. It's no surprise that we are seeing the remaining elements of the regime become increasingly eager to end the destruction and come to the negotiating table while they still can. Despite all of the public posturing you hear from the regime and false reporting, talks are continuing and going well. Mga racket ang Iran, wala na nga eh. Nung nakarang linggo, meron pa. Sporadic lang yung pa kunti-kunti. Ngayon wala na, tahimik na eh. Kaya yung mga balita, meron pa silang pinalabas na mga old video na meron daw mga jet fighter sa loob ng tunnel. Old video na yan eh. Wala nang tunnel, sumabog na nga eh. Pinasabog na ng Israel yung iba. Meron lang pala 30 underground cities sa bawat probinsya. 31 provinces yan eh. Pero 30 lang daw sa ngayon ang binalita na mga underground cities sa bawat probinsya. Yung malalaki talaga, totoo na may mga tinago doon na mga jet fighters. Totoo na napakaraming missiles doon sa bawat probinsya na tunnel. Pero ang problema nga, sarado na. Binumba na ang entrance sa exit, pulbos na. At hindi nila malinis eh. Kasi kung makita ng Amerika, saka Israel, kasi nandyan palagi yung satellite nakatutok dyan. Kapag nakita na mayroong nag-repair, bombahin na naman nila muli. Kaya wala nang nag-repair sa ngayon. Nung nakarang buwan na unang atake ng Amerika, yun yung nag-repair sila. Pero ngayon walang nag-repair eh. Kaya paano pa makalabas kung mayroon pa mga jet fighters ang Iran? Inatabunan na nga sila eh. Malamang yung 300,000 daw na sundalo ng Iran, malamang ay natrap na doon sa tunnel. Kung buhay pa sila ngayon, sigurado buhay pa, pero mga payat na yan. Wala nang kinakain eh. Paano sila makalabas? Hindi nga nila makontak yung mga kasamahan dahil sira yung kanilang communication. Sira yung mga tower nila sa communication. Kaya paano sila makatawag ng mga equipment, bulldozers, backhoe, excavator? Hindi na. Kaya nalibing sila ng buhay sa mga tunnel. Yun yung death trap na ginawa nila eh. Gumawa sila ng malalim, ano pala yan eh, 60 to 90 meters deep. So hindi talaga maaabot ng bunker buster. Ang maaabot ng bunker buster, 60 lang eh. Pero kung aabot na yan ng 90,
Maabot man yan pero tatlong bomba ang ihulog. Yung isa, aabot ng 60, pangalawa, aabot ng sabihin natin 80, and yung pangatlo, aabot na yan ng 100. So tatlong bunker buster sa bawat tunnel ang ihuhulog bago maaabot yun. Sobrang lalim na talaga. Grabe. Paano ba makalabas yung mga jet fighters doon? Nasasayang lang, no? Gumawa sila ng libingan nila. Nabuhay sila na malibing doon. Oo nga, hindi sila tinamaan pero sarado na yung mga lagusan. Kung makalabas sila after 1 month, wala na. Skeleton na lang sila nalalabas eh. Sobrang gutom na. Kung bumbahin ni Trump yung electricity, wala na silang aircon underground, ang init-init na. Paano sila makahinga doon, di ba? Walang kurente, walang ilaw, walang solar, binumba ang ibabaw. Kaya madilim, paano ka mabubuhay doon? Mababaliw ka kung buhay ka pa sa tunnel na madilim, walang tubig, walang kurente, iinom ka ng ihi mo. Kaya wala nang rason na hindi susurinder. Para sa akin, na-advise ko lang sa mga IRGC, sumurrender na lang kayo para mabuhay muli, di ba? The cowboy live another day. The cowboy will live another day. Huwag kayong magtabang-tapangan. Sayang yung pamilya nyo. Meron pa kayong mga anak, mga asawa. Dami yung asawa eh. Ba't kayo magpakamatay sa doktrina ng inyong Diyos na wala na? Kung Diyos yun, dapat buhay pa yun. Niluloko lang kayo eh. Kaya surrender na, bagong buhay na. Sabi ni Trump, meron kayong immunity. Kapag susurrender kayo, hindi kayo ikukulong. Mabubuhay kayo na may freedom. Basta susurrender lang. So ano pang hinihintay? Surrender na. IRGC para may immunity kayo. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Yan ay napakalaging tulong para sa ating channel. Sa aking event followers, saludo ako sa iyo.